Gumulong na ngayong araw ang investigasyon ng Kamara sa maanumalyang flood control projects ng gobyerno. Kuha po tayo ng update dyan at may ulat on the spot si Tina Panganiban Perez. Tina? Connie, umpisa pa lang ng kauna-unahang investigasyon ng House Infrastructure Committee sa mga umanay maanumalyang flood control projects. Mahaba na ang debate ng mga kongresista sa pagdaraos ng investigasyon. Naghahain ng motion si Akbayan Representative Chel Jokno para magsagawa ng full disclosure ang mga kongresistang may negosyo o interes na posibleng makonekta sa flood control project, lalo pat may mga ulat na mahigit 60 kongresista ang may ganitong koneksyon. Sinigundahan ng mosyon ni na ML Representative Laila De Lima at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice. Pero si De Lima sinabay ang pag-object sa pagsasagawa ng investigasyon dahil sa posibleng conflict of interest. Paano raw pagkakatiwalaan ng publiko ang investigasyong ito kung lalahok nito ang mga kongresistang inaakusahang mga kontratista rin? Binanggit ni De Lima ang independent body na balak itatag ng Malacanang para investigahan ang mga maanumalyang flood control projects at hayaan na lang daw yung mag-imbestiga. Kumontra rito sina Deputy Speaker Janet Garin at Deputy Majority Leader Zia Alonto Adjong. Sabi ni Garin, may oversight powers ang Kongreso kaya may karapatan silang gawin ang investigasyong ito at baka anya mabaliwala ang kapangyarihang ito dahil sa pangamba sa conflict of interest. Pwede naman anyang hayaan ang independent investigation ng ibang grupo habang isinasagawa rin ng Kamara ang investigasyon para makapagpasaraw sila ng mga panukalang batas para maayos ang mga maling sistema. Sinang-ayunan ni Adjong si Garin. Sabi ni Adjong, may mga internal mechanism naman ng Kamara para maparusahan ng mga kongresistang mapapatunayang sangkot gaya ng House Committee on Ethics. Inaprubahan kalaunan ang mosyon ni Jokno at binigyan ng Infrastructure Committee ang mga miyembro nito ng 5 araw para magsumite ng written full disclosure. Sa 16 na contractor namang inimbitahan ng Infrastructure Committee, 5 ang absent. Ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation, Royal Crown Monarch Construction and Supplies Corporation, Wawaw Builders at Sims Construction Trading. Yung St. Timothy at Wawaw Builders, binanggit ni Infrastructure Committee Co-Chair Terry Ridon na mga sangkot umano sa mga ghost at substandard flood control projects sa Bulacan na siyang tututukan ng investigasyon ngayong araw. Connie? Maraming salamat, Tina Panganiban Perez.